Duterte. Yun. Talagang mangyayari yun. Pero to drive yung point mo kanina, ang reklamo nila last year, hindi naman daw nagkaroon ng due process sa House. Ngayon, ang argumento nila, wala daw sa Constitution yung mini trial sa House. Kailangan daw diretso na sa Senado. Nakita mo, yung ano nila, mga legal gymnastics nila, nagtatumbling-tumbling na para lang maiwasan yung katotohanan. Tumbling. Okay. Sige, puntahan natin ito. No? Ang isang konteksto naman sa labas nitong proceeding sa House of Representatives, patuloy pa rin yung maleta narrative ng mga DDS gamit itong kwento ng 18 Marines. Nagsampa kayo ng panibagong kaso, no? Hindi po ba? Tama? Yes. Nakakailang kaso na ba kayo doon sa 18 Marines? Itong latest na final ko, 4 counts to kasi 4 na beses sila nag-appear, 4 na beses sila nagsinungaling. Kaya 1 count per appearance. Ano? Per appearance. Nag-commit sila ng offense. Nung una, finailan ko sila ng perjury. So, 5 kaso sila in total. At ito, may based dun sa investigation mismo ng NBI, meron ng 6 na umamin na hindi nila alam. Wala silang personal knowledge doon sa mga naisulat doon sa joint affidavit. Laka mga kababayan, 6 pala yung umamin. Alam ko na. Ngayon ko lang na-gets. Yung sinasabi niya, mga ka-GP Natics, ay yung mga pumirma ng tawag dito, yung pumirma ng kanilang affidavit, di ba? Na gustong kunin nitong si Attorney Baligod, mga kababayan, para punitin dahil pala umamin sila. Oy, naku ha. Magandang scope to ha. Kaya malaki ang problema nitong itong 18 na ito kasi nga nagpapagamit sila doon sa mga political handlers. And by the Marites way, Bruce, merong nang nakausap na 5 na dating kasamahan nitong 18 na umamin itong 5 na ito na inalokan sila ng pera para sumama doon sa presscon at yun na nga sabihin yung mga kasinungalingan na tinutulak ng mga political handlers nila. Magkano raw po yung offer dun sa 5 dating kasamahan nitong 18? Million ito, Christian. Hindi ko na lang PPM kasi ongoing pa rin yung investigation. Tapos, kaya ito lumabas na ito, hindi ito out of sense of patriotism. Kasi it doesn't really make sense. Kasi last year pa pinag-uusapan yung male-maleta na yan eh. Ilang buwan yon. That was the opportune time for them to corroborate yung kung ano man yung sinasabi ni Gutesa nung time yung si Gutesa nawala na nga, bumaliktad pa. So paano na yon? Dapat doon sila lumabas. At so confirm na pala mga kababayan, tama pala. Si Trillanes ang nagsasabi na si Gutesa na wala na nga, bumaliktad pa. So ibig sabihin mga kababayan, hindi yung kanyang mga pahayag noon laban kay Speaker Martin Romualdez ay walang katotohanan. Nawala na, bumaliktad pa. Sabi ni Trillanes hindi ako nagsabi niyan. Sinabi nila kung talagang totoo yung sinasabi nila. And even then, wala tayong naririnig. Kahit na chismis, ugong-ugong tungkol sa ICC, tungkol sa akin, o kung sino man. Basta ngayon lang lumabas. Eksakto pa nung kasagsagan ng confirmation of charges hearing. Yung sinasabi niyo, 18, 6 na ron umamin na wala silang personal knowledge. Pero sa pagkakaalam ninyo, does it mean na aatras na sila at aamin? Merong feelers, sabihin na natin. Kasi eventually, Christian, doon mauuwi yan. Feelers? Doon mauuwi yan. Kasi alam nila na hindi totoo yung sinabi nila. Ito ay ginawa nila dahil sa mahigpit yung kanilang pangangailangan na pinagsamantalahan sila nito mga political handlers na ito. And by the way, konektado ito sa destabilization. Talagang maliwanag na hindi ito random press conference. Aray ka! Parte ito ng isang destabilization plot. And it's ongoing. Ongoing pa rin siya. Sino sa tingin niyo yung sa pagkakaalam ninyo, sa impormasyon ninyo, yung mga politikong nagko-control o nasa likod itong kwento na ito? Na-identify na, aside dun sa mga ibang mga lumutang, merong mga retired generals din dun sa holding area bago ginanap dun sa Club Filipino. Doon sila, doon yung mga politicians saka mga retired generals na involved doon. So na-picture na sila, na-identify na. Tapos lahat ito ay they belong to the Duterte camp. So maliwanag na doon galing. At yung pati nag-finance lumalabas na kung kanino galing yung pera, sino yung naging pinakang project director, tapos kung paano dinistribute yung
yung pera na yon. Nako ha. Nakukuha na yon sa ngayon. O yung si makukuha na yun, Nino. Hindi, nakukuha na ngayon. So, in time, meron aamin dyan at lalabas na gano'n na nga. Ay, yun yung Oy! sinabi nung 5 eh. Yung 5 lang, hindi sila pumayag. Kasi nga, alam nilang, while nakaka-engganyo, nakaka-tempt na kuhanin yung milyon-milyon na yun, pero alam nila na hindi totoo eh. At perwisyo din ang aabutin nila. Ay, yun na nga, ang inaabot nitong 18 na ito. Sabi ninyo ongoing itong destabilization against the administration. Pero Si Mamilena Duran hindi naniniwala sa sinasabi ni Trillanes. Trililing daw si Trillanes. Okay lang naman tawagin yung trililing si Trillanes eh. Pero again, mga kababayan, ganito lang yan. Okay? Para sabihin nyo na trililing si Trillanes, di ba? Sino ang taong hindi naniniwala kay Trillanes dati? Na nung sinabi niya na meron ng warrant of arrest si Digong Duterte. 'Di ba? Marami na hindi naniniwala. Ang tanong ngayon, trililing pa ba si Trillanes sa paningin nyo? 'Di ba si Trillanes naman, yung sinabi niya nandyan na yung warrant of arrest, nandyan na. Nasa na si Digong ngayon? Nakakulong sa dahig. Tapos hanggang ngayon, trililing pa rin ang tawag nyo kay Trillanes? Yung tao na nagsasabi and more credible, mga kababayan, kumpara dun sa mga 18 Marines nyo, kumpara dun sa mga naninira sa gobyerno, what on earth? Anong klaseng tao kayo? 'Di ba? Sabihin nyo tong taong to, hanggang ngayon, yung narrative nyo, trililing pa rin si Trillanes. Sabi ni Trillanes, sige, tawagin nyo na akong sundalong kanin, tawagin nyo na akong trililing. But again, mga kababayan, you cannot deny the fact na si Trillanes ang nagpakulong kay Digong Duterte, and he was the one who said there are already a warrant of arrest for Digong Duterte. Pero hindi naniwala si Sara Duterte. Di ko alam kung di siya naniwala o talagang ipinain niya rin yung tatay niya. And you said Trillanes is trililing? Sino ang trililing talaga? 'Di ba? anong nakikita niyong prospects? Mukha bang may pagkakataon na medyo lumalakas ba? I know. Plot na ito. I know, trililing ang tawag nila kay Trillanes. Kasi yung, alam naman natin ang meaning ng trililing is like tililing. Di ba? Trililing is like tililing. Na may tama daw sa utak. Ganun po nang ibig sabihin nila, mga kababayan. Wala na daw sa tamang pag-iisip si Trillanes. Kung walang tama sa kung may tama sa pag-iisip, wala na sa tamang pag-iisip si Trillanes. How would he able, mga kababayan, to pinpoint the warrant of arrest against Duterte? Oh, paano nakarating si Duterte doon sa dahig kung may tama sa utak si Trillanes? Bakit lumakad yung kaso ng mga biktima ng extrajudicial killings before the ICC kung hindi dahil kay Trillanes? So therefore, Trillanes is not a tililing. 'Di ba? Magtagumpay kasi po yung bagong konteksto dito merong crisis sa ating bansa ngayon, bunsod dito pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. At nakikita na po natin ito sa social media. Ginagamit ito ng mga Duterte forces, ng mga DDS politicians, especially Sara Duterte, para sabihin na bakit kayo nakatutok sa impeachment, dito kayo tumutok. Mm-hmm. Given that new context, no, what do you think of the chances of this destabilization plot from succeeding? Having gone through those that experience, mabe-breakdown natin sa ilang components yan yung socio-economic, political, and military. So itong socio-economic and political components nakakasa, di ba? Itong crisis, maraming naghihirap, talagang medyo may mga nagagalit na tao. Ang problema nila is the military component. Yun yung malaking yan ang hindi nila makuha. Component. At ang reason, yun nga, babalik pa rin ako dun sa base dun sa pakikipag-ugnayan ko, sa mga contacts ko sa AFP leadership, at sa mid-ranking officers. Ayaw nila dun sa kay Sara na mag-a-assume as president kasi siya ay pro-China at siya ay, sa kanila ito, assessment nila, may diferensya si Sara sa pag-iisip. May diferensya sa pag-iisip. Di siya matrililing. Hindi nila nakikita na magkakaroon ng stability kung mag-take over siya as president.
Oh, kita nyo Yun na? Tapos yung pagiging maka-China niya, deal breaker yon Oo. for a lot of AFP officers. So yun Mio. yung saving grace, ika nga. But alam niyo sa mga ganitong bagay, you never know. Baka kung may biglang isang spark, di ba? Isang trigger lang, mabilis magkabaliktaran yung sitwasyon. So base sa analysis ninyo, si Sara Duterte yung pinakadahilan kung bakit hindi niya mapalitan si BBM ngayon. Dahil Yes. hindi siya matanggap ng mga military forces. Yes, Okay. ganun na nga. And it also And, helps. sorry. At ako naniniwala, mga kababayan, na tawag dito, compare kay Digong Duterte. Ito paghahambing, mga ka-GP Natics. Between her father, Digong Duterte, and Sara, mga kababayan, kung papapiliin ng tao, or sabihin natin yung binabanggit na lang ni Trillanes dun sa mga military personnel, makikita nyo nang iboboto nila o mas tatanggapin nila si Digong Duterte compare kay Sara. Iyan ang nakikita ko eh. Kung ikukumpara mo yung magtatay, mga kababayan, kung si Digong pa siguro ang uupo, kung sabihin natin malakas-lakas pa siya ang uupo para palitan si BBM, baka baka mas malaki yung possibility, mga kababayan, na yung military personnel. Kasi nga, yung mga ginagawa ni Digong, lalong-lalo na sa pagtaas ng kanilang mga sahod. Pero that's only my opinion, sana walang mag-isip, uy, makadigong ka. Di ba? Oo. Ang totoong may trililing ang mga Duterte family at supporters, sabi ni Jolly Hugs. Okay, mga kababayan, ito naman ang pag-usapan natin last bago tayo kumain. Ako po, mga ka-GP Natics.